Sabi nila, ang alak daw ang sandata ng mga duwag. Ito raw ang likidong tapang na kailangan mo para gawin ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin pero pinipigilan ka ng iyong konsensya. Pero para sa akin, hindi lang tapang ang ibinigay ng alak ng gabing yun. Ibinigay nito sa akin ang susi para sirain ang kaisa-isang bagay na dapat sana'y iningatan ko. Ang tiwala ng best friend ko. Habang pinagmamasdan ko ang maamong mukha ni Mark na mahimbing na natutulog sa tabi ko, amoy ko pa rin ang pinaghalong pabango niya at ang mapait na aroma ng gin sa hangin. Ang bigat ng braso niya sa aking bewang ay tila kadena ng kasalanan. Alam kong paggising niya, maaaring wala siyang maalala. Pero ako, hinding-hindi ko makakalimutan kung paano ko siya nilasing, kung paano ko sinamantala ang kahinaan niya, at kung paano ko ninakaw ang isang gabi na hindi naman dapat sa akin. Ako si Gio, at ito ang kwento kung paano ko tinalo ng tukso ang pagkakaibigan. Matagal na kaming magkaibigan ni Carla. Bata pa lang kami, magkahati na kami sa lahat. Sa baon, sa secrets, sa pangarap. Para kami magkapatid na pinaglayo ng ibang apelyido. Nang ipakilala niya sa akin si Mark noong kolehiyo, masaya ako para sa kanya. Sobra. Si Mark yung tipong lalaki na perfect package. Matangkad, moreno, matalino, at may ngiting kayang magpatunaw ng yelo. Pero habang tumatagal, habang nagiging constant third wheel ako sa mga date nila, may ibang nabuo sa dibdib ko. Hindi ko namalayan na ang simpleng paghanga ay nauuwi sa selos. Sa tuwing hahawakan ni Mark ang kamay ni Carla, naiisip ko, sana kamay ko na lang yan. Sa tuwing titingin siya ng malagkit sa best friend ko, gusto kong sumigaw na, nandito rin naman ako ah. Alam kong mali, alam kong kasalanan. Bakla ako, oo, at tanggap yun ni Carla. Pero ang magkagusto sa boyfriend niya, yon ang mortal na kasalanan sa batas ng pagkakaibigan. Kaya tinago ko, ginalingan ko ang pagpapanggap. Ako yung supportive best friend na laging nandyan. Pero sa loob-loob ko, para akong pinapatay sa tuwing nakikita ko silang masaya. Nangyari ang lahat noong birthday ni Carla. Nagkayayaan kaming mag-celebrate sa condo unit na tinutuluyan nilang dalawa ni Mark. Kaming tatlo lang. Gusto raw ni Carla ng intimate celebration, yung chill lang. Bumili kami ng alak, maraming alak, gin, beer, at ilang bote ng sojo. Masaya ang simula, kwentuhan, tawanan, kantahan sa videoke. Nakikita ko kung gaano ka-inlove si Mark kay Carla. Ang mga tingin niya puno ng pagmamahal. At ako naman, nasa gilid, tumatawa sa mga jokes nila habang lumalagok ng beer para lunurin ang inggit. Gio, salamat ha, sabi ni Carla habang medyo namumungay na ang mata. Kasi kahit kailan, hindi mo kami iniwan. You're the best friend ever. Napangiti ako ng mapait. Siyempre naman, mahal ko kayo eh. Mahal ko siya. Gusto kong idugtong sabay tingin kay Mark.
Dahil mahina sa inuman si Carla, hindi pa man tumutungtong ang 12:00 ay bagsak na siya. Isinukan na niya ang kinain niya at halos buhati na siya ni Mark papasok sa kwarto. Han, dito ka na lang muna sa sala ha. Ang baho ko. Magpapalit lang ako tapos tutulog na ako. Nahihilo na talaga ako. Rinig kong sabi ni Carla mula sa kwarto. Lumabas si Mark, medyo pawisan, at bumalik sa sala kung saan ako nakaupo. Nakalatag pa rin ang mga bote ng alak sa center table. Tulog na? Tanong ko, kahit obvious naman. Oo, knockout na ang birthday girl. Natatawang sagot ni Mark. Umupo siya sa tabi ko, sa sahig, sumandal sa sopa. Ikaw, Gio, kaya mo pa? Tinitigan ko siya. Ang lapit niya. Amoy ko ang hininga niyang may halong alak at mint. Nakikita ko ang pagpatak ng pawis sa leeg niya. Oo naman, ako pa, sagot ko. Kinuha ko ang bote ng gin. Shot? Tumango siya. Sige, isa pa, para sa birthday girl. Doon nagsimula ang maitim na balak sa isip ko. Alam kong medyo may tama na rin si Mark, pero kaya pa niya. Kung dadamihan ko ang tagay niya, kung bibilisan ko ang ikot ng baso ko. Baka sakaling bumigay ang depensa niya. Hindi ko alam kung anong ine-expect kong mangyayari. Siguro gusto ko lang siyang makasama ng matagal. O siguro gusto kong subukan kung hanggang saan ang hangganan namin. Alam mo, Gio, simula ni Mark habang inaabot ang baso. Minsan, naiisip ko, ang swerte ni Carla sa'yo. Napahinto ako sa pag-inom. Bakit naman? Kasi nandiyan ka palagi. Nakikita ko kung paano mo siya alagaan. Minsan nga nagseselos ako eh. Tumawa siya ng mahina. Parang mas kilala mo pa siya kaysa sa akin. Matagal na kaming magkasama eh, sagot ko. Pero ang puso ko ay kumakalabog. Nagseselos siya. Ibig sabihin, napapansin niya ako. Cheers, sabi niya. Cheers. Binilisan ko ang tagay. Tuwing iinom siya, sasalinan ko kaagad. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay, sa trabaho, sa mga frustrations niya. Nalaman kong stress siya sa trabaho, na minsan ay nag-aaway sila ni Carla dahil sa oras, na minsan ay naghahanap siya ng makakausap na talagang nakakaintindi sa kanya. At ako yun. Nung gabing yun, ako ang nakakaintindi sa kanya. Ako ang naging sandalan niya. Ako ang naging sandalan niya habang unti-unti siyang nilalamon ng kalasingan. 2:00 na ng madaling araw. Tahimik na ang paligid. Tanging ang tunog ng aircon at ang mahinang tunog mula sa cellphone ko ang naririnig. Ubos na ang gin. Namumula na ang mukha ni Mark. At ang mga mata niya ay halos pikit na. Gio, bulong niya. Medyo garalgal na ang boses. Napasandal siya sa balikat ko. Nanigas ako. Ang bigat ng ulo niya sa balikat ko ay parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Ito na yon. Ito na ang moment na hinihintay ng demonyo sa isip ko. Bakit, Mark? Mahina kong tanong. Ang gulo ng mundo, no? Sabi niya, wala sa sarili. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa akin. Ang lapit ng mukha namin. Sobrang lapit. Sa ilalim ng dim light ng sala, nakita ko ang pamumungay ng kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ako ba ang nakikita niya o kung guni-guni lang niya ang lahat. Mark, lasing ka na, sabi ko. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ako lumayo. Sa totoo lang, gusto kong lumapit pa. Medyo, ngiti niya.
Isang ngiting mapang-akit. Humawak siya sa braso ko para suportahan ang sarili niya. Ang init ng palad niya ay tumagos sa balat ko. Dahan-dahan, hinawakan ko ang mukha niya. Ang kinis. Hinayaan niya lang ako. Siguro dahil sa sobrang lasing, manhid na siya. O siguro, akala niya ako si Carla. Mark, hindi ko na napigilan. Nilapit ko ang mukha ko. Hinintay kong itulak niya ako. Hinihintay kong sabihin niyang, Gio, anong ginagawa mo? Bakla ka ba? Boyfriend ako ng best friend mo. Pero walang pagtulak na naganap. Nang dumampi ang labi ko sa labi niya, parang sumabog ang mundo ko. Lasang alak, lasang yosi. Pero para sa akin, yon ang pinakamatamis na bagay na natikman ko. Saglit lang yon, isang dampi. Pero nang hindi siya umalis, diniinan ko. Pumikit siya at tumugon. Hindi ko alam kung alam ba niya ang ginagawa niya. Hindi ko alam kung sa isip niya ay si Carla ang hinahalikan niya. Pero sa sandaling yon, hindi na mahalaga yon. Akin siya sa gabing ito. Sa dilim ng salang to, akin si Mark. Naging mapusok ang mga sumunod na sandali. Ang mga kamay na dati pangharap ko lang hawakan ay gumagala na sa likod ko. Ang mga halik ay naging mas malalim, mas mapaghanap. Wala nang salitang mamutawi. Puro ungol, buntong hininga at ang tunog ng nagkikis balat at damit. Bawat hawak niya sa akin ay parang apoy na tumutupok sa konsensya ko. Alam kong mali. Diyos ko, alam kong sobrang mali. Nasa kabilang kwarto lang si Carla, ang best friend ko, ang taong nagtiwala sa akin. Pero ang sarap maramdaman na gusto ka ng taong gusto mo, kahit peke, kahit dulot lang ng alak, kahit panandalian lang. Hindi kami umabot sa sukdulan, sa bagay na hindi na talaga maibabalik. Marahil ay may natitira pang kaperanggot na tino sa utak ko o sadyang bumigay na ang katawan ni Mark sa sobrang kalasingan. Matapos ang mainit na tagpo sa sopa, unti-unting bumigat ang galaw ni Mark hanggang sa tuluyan na siyang makatulog sa dibdib ko. Nakayakap siya sa akin. Ang binti niya ay nakapatong sa binti ko. Narinig ko ang mahina niyang halik. Doon ako tinamaan ng realidad. Bumitaw ako sa yakap ng dahan-dahan. At dahang-dahang inihiga ang ulo niya sa una ng sopa. Tumayo ako. Nanginginig ang mga tuhod. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Tiningnan ko siya. Gusot ang damit. Magulo ang buhok. Namumula ang labi. Kagagawan ko yan. Ako ang may gawa niyan. Nilasing ko siya. Sinamantala ko siya. Pumasok ako sa CR at tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Namumugto ang mata ko. Maga ang labi. Traidor ka. Bulong ko sa refleksyon ko. Walang hiya ka. Bumalik ako sa sala at kumuha ng kumot. Kinumutan ko si Mark. Gusto ko siyang gisingin at humingi ng tawad. Pero natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Paano kung mandiri siya? Paano kung isumbong niya ako kay Carla? Kaya pinili ko ang katahimikan. Naupo ako sa sahig, sa tapat ng sopa, at binantayan siya hanggang sa sumikat ng araw. Hindi ako natulog. Bawat minuto ay parang parusa.
Iniisip ko ang mukha ni Carla kapag nalaman niya ito. Nagising si Carla ng bandang 7:00 na. Masigla na siya, bangabat halatang may hangover. "Good morning, Gio. Ang aga." Bati niya. Pagkalabas ng kwarto, nakita niya si Mark sa sofa. "Hala, diyan natulog ang baby ko. Grabe siguro ang ininom niyo ah." Napalunok ako. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Oo, naparami kami ng kwentuhan eh. Lumapit si Carla kay Mark at niyugyug ito. "Han, gising na. Breakfast na tayo." Dahan-dahang iminulat ni Mark ang mga mata niya. Kumunot ang noo niya habang hawak ang ulo. "Aray, ang sakit ng ulo ko." Tumingin siya sa paligid at pagkatapos tumingin siya sa akin. Tumigil ang mundo ko. Kinakabahan ako. Naaalala ba niya? Alam ba niya? Tinitigan niya ako ng ilang segundo. Blanko ang ekspresyon niya. Walang galit, walang pandidiri. Parang wala lang. "Gio, pare, may gamot ka ba dyan? Papatayin ako ng hangover ko." Sabi niya sa normal na tono. Nakahinga ako ng maluwag, pero kasabay nun ay ang matinding kirot sa puso ko. Wala siyang naaalala. Blackout. Para sa kanya, nag-inuman lang kami. Para sa kanya, walang nangyari. Meron, nasa bag ko." Nautal kong sagot. "Thanks pre," sabi niya, sabay tayo at halik sa pisngi ni Carla. "Good morning birthday girl. Sorry, nakatulog ako dito." "Okay lang yun, basta nag-enjoy kayo ni Gio." Malambing na sabi ni Carla sabay yakap sa kanya. Pinanood ko silang dalawa. Ang saya nila. Ang linis ng pagmamahala nila. Samantalang ako, dito sa gilid, pasan-pasan ang sekretong ako lang ang nakakaalam. Kumain kami ng agahan na parang walang nangyari. Tawa silang ng tawa habang kinikwento ni Mark na wala siyang maalala sa mga pinag-usapan naming kagabi. "Sabi ko sa'yo eh, traidor yung G na yan." Tawa ni Carla. Tumawa rin ako. Isang tawang pilit. Isang tawang puno ng pait. Oo, traidor ang Jean, pero mas traidor ako. Pagkatapos ng agahan, nagpaalam na ako kaagad. Sinabi kong may emergency sa bahay, pero ang totoo, hindi ko na kayang tagalan pa ang presensya nila. Nasusuffocate ako sa guilty. Habang naglalakad ako pa uwi, ramdam ko pa ang init na halik ni Mark. Nasa isip ko pa rin ang pakiramdam ng katawan niya. Isa itong alaala na dadalhin ko habang buhay. Isang matamis at makasalanang alaala. Nakuha ko ang gusto ko. Naranasan kong mahalin kahit sa pisikal lang na paraan ng lalaking pinapangarap ko. Pero ang kapalit nito ay ang habang buhay na pagtatago. Simula noon, dumistansya na ako. Hindi na ako masyadong sumasama sa mga lakad nila. Palaging busy ang dahilan ko. Napapansin ni Carla, nagtatampo siya, pero hindi ko masabi ang totoo. Mas mabuti nang isipin niyang nagiging busy lang ako sa karir ko, kaysa malaman niyang tinalo ko siya sa sarili niyang laro ng gabing yun. Minsan, kapag nagkakasalubong kami ni Mark, tinitingnan ko siya sa mata, naghanap ng sign ng kahit anong pahiwatig na naaalala niya. Pero wala. Talagang wala. Ligtas ako, walang nakakaalam. Pero sa tuwing mag-isa ako sa gabi at umiinom ng alak, bumabalik ang lahat. Ang ulan, ang amoy ng perfume niya, ang bigat ng hininga niya, at ang lasa ng labi niya. Nilasing ko ang boyfriend ng best friend ko. Naging akin siya ng isang gabi. At yon ang pinakamasarap
at pinakamasakit na kasalanang nagawa ko sa buong buhay ko.